Mayroong pang kalabasa dito guys na last. Ito yung pinaka last na glaya na ito. Lanta na yung ano niya, yung vine. So kunin ko, maliit lang. Ayan. Ito. Saka mayroong isa nakita ko kanina. Yung orange ang kulay. Ito. So tatlo sila. Still very green pa man ito guys. Oy, tabunan ko na lang siguro ito ng mga damo para hindi siya ma-damage sa frost. Yan. Sayang naman, hindi pa talaga matured. Okay, ito lang, dalawa lang. Ayan. So winter na talaga. Ito yung ang pinaka last na naming kalabasa. Tinignan ko doon sa kabila is mayroon pang maliit pero hindi na, no good. Hindi na ito hindi na mag-mature kasi sobrang lamig na dito at saka na damage na sa frost, and then kinakain sa mga mga wild animal dito, yung mga wallaby ba? Kilala niyo yung wallaby? Kung anong itsura ng wallaby? Parang kangaroo din siya pero maliit siya sa kangaroo. Yeah. Almost talaga similar to a kangaroo pero maliit lang siya. It's iba ang kulay, red neck, medyo konting pagka dark brown or orangey yung balahibo niya sa dapit sa may liig. Ayan, yung kangaroo naman is a gray color. So yung bago pa lang ako dito guys, no. Ang tinatawag ko yan, ay kangaroo, pero hindi yan, it's a wallaby. Kung ano bang magkaiba, ano ba ang comparison sa wallaby ug ang kangaroo, sabi ko sa husband. So yung wallaby is may pagka red, yeah, tinatawag nila redneck, at saka yung kangaroo is a gray color. And kaiba din yung nila, yung kilos nila. Yung kangaroo mag hop siguro yan, at then yung wallaby is just running. Yeah, they're running yung wallaby kasi marami ako makikita sa along the road pag mag-drive ako. At saka yung kangaroo naman is mag hop. Yeah. Maliit din yung nila, yung front legs nila din. Yeah, magkapariha lang. So ayan, mayroon naman kayong nakukunan yung mga informative about kangaroo at saka wallaby. Sana harvest ako ng yung pumpkin, kalabasa. Ito, matured na talaga ito yung orange. Yeah. Itong orange guys, masarap ito gawing soup. Kasi dry siya na pumpkin. Dry at saka very rich, very creamy. I-mash mo yan, very creamy talaga yung niya. Yung texture niya. Compared sa Jap pumpkin, yung Jap pumpkin, ganito ang balat niya. Ayan, pero damage na yan. Mayroon siyang na-damage, mayroong kunti. Yeah. Ito yung niya, kulay niya sa skin. It's good for baking talaga. Bake or fried. Iprito mo lang yan sa little bit of oil. Yeah, not too much. Yun ang dito, ang pagluluto ng kalabasa. I-bake nila. Yeah. So marami talagang mga iba't ibang uri ng mga kalabasa. Mayroong good for making soup and good for bake and good for bake as well with the potato or fried. I-fried ko talaga pag kalabasa lang ang lulutuin. Pag mag-bake ako ng potato, haluin ko ng mga kalabasa depende sa variety namin. Okay? And also sa butternut pumpkin, ang butternut pumpkin is good for also for any stir fry. Yeah, pag magluto ako ng chicken curry, lagyan ko ng butternut pumpkin. Depende lang kung anong available na pumpkin dito sa amin. Kahit Jap pumpkin, lulutuin ko yan na stir fry o igulay ko yan. Yeah. Okay? Thank you for watching. Bye.